Maligayang araw ng paggawa po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong araw po ng Thursday, patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi ng Palawan and Mindanao dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ, convergence ng mga hangin galing po sa may northern and southern hemispheres, kaya't aasahan pa rin po ang mga pag-uulan doon na minsan ay malalakas. Samantala yung mainit na hangin naman, galing sa silangan, also known as the easterlies, umiihip pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas at aasahan pa rin po yung mga pulu-pulong mga paulan lalo na sa may eastern portion ng Visayas. Base sa ating latest satellite animation, meron tayong namamataan ng mga kumpul ng ulap or cloud clusters far east of Mindanao. Ito po yung malapit dito sa may boundary line at yung malayong parte pa ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung nasa may boundary line po, possible na may mabuo diyang low pressure area sa susunod na 24 oras or hanggang bukas ng madaling araw. And this low pressure area ang inaasahan magpapaulan sa marami pang lugar sa ating bansa, particular sa may Southern Luzon and Visayas hanggang sa weekend. Kaya patuloy po natin itong mamonitor. Mababa naman yung chance na maging isang bagyo pero inuulit natin makakaapekto at posibleng mag-cause pa ng mga pagbaha at landslides in many areas of our country. Ngayong araw po ng Thursday, aasahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang epekto ng easterlies. Generally, magiging mainit pa rin po. Maaliwalas ang panahon sa maraming lugar sa umaga or bahagyang maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin ng mga pulu-pulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon or gabi, lalo na dito sa malaking bahagi po ng Northern Luzon and some areas pa dito sa may Mimaropa and Bicol region. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 24 hanggang 34 degrees with some chances of isolated rain showers late in the afternoon. Habang dito naman sa may Baguio City, presko pa rin po ang panahon from 17 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa mga mamamasyal po doon, magbaon po ng payong or pananggalang sa ulan dahil magpapatuloy po ang mga minsan malalakas na ulan dito sa mga mainland Palawan. Epekto pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone. Habang dito sa may Visayas, pinakamataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa may eastern portion, lalo na sa may eastern Samar, epekto ng easterlies. Sa natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap at minsan maulap pa rin po ang kalangitan, umaga hanggang sa hapon, and then may mga tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperatura natin sa may Metro Cebu hanggang 33 degrees, sa may Palawan hanggang 31 degrees lamang, pero pinakamainit sa may Iloilo yung air temperature hanggang 34 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, bagamat may mga pagkakataon pa rin sa umaga hanggang tanghali na hindi naman po umuulan or maaliwalas ang panahon, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, malaking bahagi na po ng Mindanao ang magkakaroon muli ng makulimlim na panahon or maulap na kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga minsan malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, and Soxargen, dulot pa rin yan ng ITCZ, kaya make sure po na meron dalang payong at mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Kahapon po nakapagtala tayo ng pinakamataas na heat index sa may Dagupan City, Pangasinan hanggang 46 degrees Celsius. At ang sinundan naman po sa may Cavite City and Masbate City na hanggang 44 degrees kahapon ng tanghali. And over Metro Manila, umabot din sa delikadong level ng heat index 43 degrees sa may Pasay City at 39 degrees naman dito sa may Quezon City. At para naman sa ating forecast heat index for today, posible yung pinakamataas na heat index sa may Cavite City at Tanawan City sa Batangas hanggang 45 degrees Celsius. Susundan dito sa may Pasay, mas aangat pa po yung ating mararamdamang init dito sa tanghali, posible hanggang 44 degrees at mananatili ang 39 degrees over northern portion of Metro Manila. Kitang-kita naman dito sa ating mapa, yung kulay orange or dangerous levels of heat indices ay mataas ang tsansa dito sa may malaking bahagi po ng Luzon. We're talking of Palawan, dito sa may Mindoro, sa may areas ng Camarines Sur, Masbate, dito sa may Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, at sa marami pa pong lugar sa mga kapatagan po natin dito sa may Central Luzon and Calabarzon as well as Metro Manila. May mga lugar po dyan na magiging matindi pa rin ang init. Kaya make sure po na hydrated pa rin tayo at kung lalabas ng bahay, magsuot lamang po ng preskong damit at saka po magdala ng pananggalang sa init para iwas sikat ng araw po na direkta, kagaya po ng payong, sombrero or even yung ating mga fans. At para po naman sa detalyado pang heat index forecast, iskan lamang po yung QR code na nakikita nyo sa inyong screen or bisitahin pa rin yung pag-asa.dust.gov.ph/weather/heat-index.
Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong aasahan pa rin na gale warning hanggang sa weekend. Mananatili pa ring banayad ang taas ng mga pag-alon in many areas or seaboards of our country. Nasa kalahati hanggang 1 metro sa malayong bahagi po ng Pangpang. Posible pa rin umabot sa hanggang 1.8 meters or sa 1.5 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon kapag meron tayong mga thunderstorms kung saan medyo lumalakas yung hangin, kaya medyo tumataas din po yung mga pag-alon. At para naman sa ating 4-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang sa early next week, that's May 2 to May 5, mga unang araw po yan ng Mayo, aasahan pa rin po sa malaking bahagi pa ng ating bansa. Mas dadami pa po yung magkakaroon ng mga paulan. Tulad nga na nabanggit natin kanina, yung possible formation of low pressure area, posibleng lumapit po ito sa ating kalupaan at mag-trigger pa, along with the ITCZ, yung mga paulan dito sa bahagi po ng Bicol Region, malaking bahagi na ng Mimaropa, Visayas pa rin, and Mindanao dahil dun sa dalawang weather systems natin. Kaya't mag-ingat na po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa, lagi tumutok sa ating mga rainfall advisories and worst case scenario, heavy rainfall warnings po. At sa natitirang bahagi ng Luzon, itong northern and central portion, Metro Manila and Calabarzon, naasahan pa rin po yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan for the next 4 days. At meron pa rin tsansa po ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa may eastern Luzon, dulot pa rin yan ng mainit na easterlies. At dahil simula po ng buwan, aasahan pa rin po natin yung mas tumataas na tsansa ng mga pagkakaroon po ng mga bagyo dahil papalapit na po tayo sa panahon ng tag-ulan na tinatawag or typhoon season na rin po. Ito yung nakikita nyo sa inyong screen, yung tinatawag natin na tropical cyclone, climatological tract o yung mga typical po na mga dinadaanan ng mga bagyo tuwing buwan ng Mayo. Yung nakikita nyo po sa ating screen, yung mga maliliit lamang po yung mga pino na linyang kulay itim, yan po yung lahat ng tracks ng mga bagyo for the last 75 years. Yung ating nakikitang mga kulay dyan, yung mga matitingkad na dilaw, ibig sabihin po, yun yung mga areas na madalas dinadaanan ng mga bagyo. Kapag naman medyo mapush siya or kulay puti, bihira or minsan lamang po daanan ng mga bagyo. At itong makapal na linya na kulay itim, ito yung tinatawag natin na average track o yung typical po na daanan ng mga bagyo tuwing buwan ng Mayo. So ibig sabihin po, meron tayong dalawang senaryo. Possible na nagre-recurve po yung mga bagyo at habang dumadaan po sa ating kalupaan. So kapag kunwari, mababa yung pamumuo ng mga bagyo dito sa may silangan po ng Mindanao o kapag malapit na dito sa may Eastern Visayas, yung recurvature niya ay dito po sa may areas ng Eastern Visayas and mainland Luzon. So magkakaroon po dyan ng matitinding ulan at saka po malakas na hangin. Kapag medyo mataas naman yung pamumuo ng mga bagyo, kapag dito sa may silangan ng Visayas at malayo sa ating kalupaan, maliit yung tsansa na nagla-landfall pero magre-recurve po, malapit pa rin dito sa Luzon. So may mga areas pa rin na magkakaroon ng minsan malalakas na mga pag-ulan. And for this year po, May 2025, yung forecast po natin na bagyo 1 or 2 at yung una nating bagyo na papangalanan po ay Auring, nasusundan naman ng bagyong Bising. Ang ating sunrise ay 5:34 AM at ang sunset ay 6:13 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sana mo panahon, Pag-asa magandang solusyon. Maligayang araw ng paggawa po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong araw po ng Thursday, patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi ng Palawan and Mindanao dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ, convergence ng mga hangin galing po sa may northern and southern hemispheres. Kaya aasahan pa rin po ang mga pag-ulan doon na minsan ay malalakas. Samantala yung mainit na hangin naman, galing sa silangan, also known as the easterlies, umiihip pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon.